Naman, kailangan lang ng konting pahinga. Ikaw, kamusta ka naman, Kissy? Well, kasi naalala ko lang na nung nagkasakit ka, inalagaan kami. Naalala ko lang na inaalagaan ko rin si... Wait lang, mabuti naman okay ka na ngayon, Alden. Ano ba nangyari? Oo, hindi kasi last Sunday, nag-guest na sa Marcy si Min, tapos hinahanap ka niya. Oo, super worried siya sa'yo, kasi nagkasakit ka daw. Pero mabuti ngayon okay ka na, tapos samahan mo siya dito. Ay, Welcome back mga kaagad. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Yung video na napapanood nyo mga kaagad, patunay lang po yan kung gaano nga po ba kamahal ni na Alden Richards at ni Maine Mendoza ang isa't isa. Siguro sapat na po yan mga kaagad para lang po patunayan sa inyo na kung saan kung sino man po ang nagkakasakit sa isa't isa, talaga naman pong inaalagaan. Di po ba? Kaya kampante lang po tayo sa mga kumakalat ngayon, sa mga kung ano-ano mga sinasabi. Normal lang po yan. Kasi hindi naman po natin pwedeng itanggi o ikaila na magiging close talaga si Catherine at si Alden Richards. Kasi nga po may pelikula ang Hello Love Again Part 2 na kung saan nga po napakalaki ng budget dyan. Base na rin po yan sa mga nakukuha kong informasyon galing po mismo sa mga kasama po sa pelikula. Kaya nga po yung iba talagang inaayos nila yung pag-edit para pag-post nga po nila ay talagang makakakuha sila ng simpatya. Para pag-update nga po nila, makukuha nila yung mga bagay-bagay na talagang mapapaisip ka ng gusto. Kaya nga titignan nyo mga kaaldab, si Mr. Destiny. 101% Di po ba updated na updated tayo. Taliwas po sa mga sinasabi nila na hindi raw tayo updated. Lagi daw tayong huli. Lagi daw tayong kumbaga huli sa balita. Common sense na lang po. Ako nga po minsan ang nauuna Ang problema nga po mga kaaldab, kapag ako nauna, tapos hindi pa pumuputok o paputok pa lang sa social media, ibabash na ako. Tapos kapag tama naman po yung mga sinasabi natin at pinapaliwanag, hindi naman yan pupunta para sabihin na tama pala yung mga sinabi ni Mr. Destiny. Tama pala yung mga ina-update ni Mr. Destiny. Sample lang po yan, di po ba? Bago pumunta si Alden Richards sa Canada, di po ba sinabi natin na mauuna nga po si Mengay na pumunta ron at susunod na nga lang po si Alden Richards. Marami nag-react. Hindi totoo yan, fake vlogger yan si Mr. Destiny. Kumbaga bakit naman aalis si Mengay sa Eat Bulaga? Birthday ng Eat Bulaga. Di po ba natataon pa? Hindi niya po pwedeng ipagpalit yung mga bagay na ganyan. At anong gagawin niya naman sa Canada? Di po ba ano namang gagawin niya dun sa ibang bansa? Gayong andito si Congressman Arjo, andito yung pamilya niya. Katakot-takot po ng pambabash ang sinapit ni Mr. Destiny. Pero nung nga po mga kaaldab, nung nawala si Mengay, nung umalis po si Mengay, at nag-post siya na nasa Paris nga po siya, o nasa Greece, Athens, wala na, di po ba? Doon nagsabi sila, ay umalis pala si Mengay, nagbakasyon pala sa Greece. Pero hindi daw sa Canada. Nga po pinupunto natin Di po ba? Na may mga ano sila na, kumbaga hindi daw sa Canada, sa Greece lang daw. Syempre, hindi naman pupunto niya Mengay kung saan siya pupunta. Alam naman natin na bawal nga po na pag-usapan sila Mengay at si Alden. Lalo na nga po pagdating sa social media. Kaya kung mapapansin nyo nga po yung GMA Network yung GMA website, kapag nag-post sila kay Alden, kasama doon si Sanya Lopez, hindi mawawala. Pero never pa po nilang pinupost si Alden at si Catherine. Di po ba? Wala pa. Ano lang, ABS-CBN lang. Kasi sila lang po yung kumbaga kumukuha ng simpatya para pag-usapan. Kasi ang GMA, gaya na sinabi natin, may teleserye si Alden at si Sanya Lopez. Tapos ngayon,
magagandang eksena na nga po lumalabas kila Sanya at kay Alden. O syempre hindi na papasok diyan ng Kathleen dahil malaking kumbaga insulto yan para sa GMA na kailangan wag muna tayo magpakilig kasi may teleserye pang Pulang Araw. Antayin nyo pagkatapos ng Pulang Araw. Wala na naman yan. Back to Catherine at Alden na naman. Tapos sinasabi pa sa atin mga kaldab talagang yung totally budget talagang masasabi mong umabot na ng napakalaki. Bilyon na po ata yung nagastos nila. Kasi kung titignan mo, di po ba, halos kumbaga sabihin mo na yung nagastos nila dun sa pagpunta ng Canada, milyon na. Pagpunta pa ng Hong Kong, di po ba? Buti sana kung isa lang, napakarami. Di po ba? Lahat yun, kumbaga yung ticket na yun, babayaran mo. Lahat ng mga pumupunta ron, talagang masasabi mong, kumbaga malaki ang bawat isa. Bukod sa talent fee nila, lahat po ng gastos sagot ng management. Ilang buwan sila ron? Isang buwan sila mahigit daw doon. Biruin mo yan, yung pagkain doon. Kung ikukumpara nyo sa pera ng Pilipinas, kung ikukumpara nyo yung pera, napakalaki talaga. 56 times 1. Di po ba? Ilan po sila ron? Sa tingin nyo, mga kaaldab, kulang yung $1,000 sa isang tao lang. Ang ibig kong sabihin sa pagkain lang sa isang araw. Piruin nyo. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, malaki yung gastos talaga nila, yung pag-arkila ng sasakyan at yung mga pulis. Di po ba? Kukuha ka na rin ng mga artista roon. Siyempre, hindi naman barya. Ibig kong sabihin artista yung mga extra. Di po ba? Hindi naman pwedeng barya yung ibayad mo roon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaldab, gagawa po sila ng paraan para kumita ang pelikula, para pag-usapan ang pelikula. Kaya normal na lang po yan. Si Alden di talaga magre-react yan, di talaga magko-comment yan kasi alam niya na kumbaga pagpepiestahan at pag-uusapan sila, okay lang. Hindi siya pwedeng tumanggi, hindi niya pwedeng sabihin na bawal yan kasi kontrata po yan Di po ba? Kaya lang ang kagandahan lang naman po niyan, yung mga nababasa ninyo at napapanood, talagang kakaiba. Talagang ka-relax. Di po ba? Real talk mga kaldab. Pwede sa mga nagsasabi na itigil mo na yan, Mr. Destiny. Lahat ng mga sinasabi mo hindi totoo. Lahat ng mga balita mo walang kwenta. Puro ka lang paasa. Itigil mo na yan. Common sense na lang po. Tama naman po yung mga sinasabi natin Tapos sinasabi nila si Kylie Alcantara sa GMA po dati yan. Pero lumipat na po sa ABS-CBN. Meron po ata silang bagong palabas ni Kobe Bryant. Kobe Bryant. Ano ba yan, Mr. Kobe Paras, mga kaldab. Pasensya na po kayo. Marami na naman magre-react nito. Ni Kobe Paras. Kasi di po ba may issue kay Kobe at kay Kyla? Siyempre trending yan. Alam nyo naman po ang TV5 Real talk mga kaldab. Galing naman po misa mga nagre-react lang po, nagko-komento ng mga sinabi ko. Galing din po kay Ogie Diaz. Di po ba? Ayon daw po sa kanyang source. At siyempre na-interview niya nakausap niya raw si Chavit Singson. Na ganun daw po yun nangyari. Tapos sasabihin nila, fake news. Sino dapat ang unahin? Pag ako nagbalita na, marami na nagre-react. Gayong kinakuha ko lang naman po ito at sinabi lang naman po sa atin. Siyempre, pag may mga ganyang bagay, sinasaliksik po natin yan, tinitignan. Sa tingin nyo, sino nga po ba yung bagsak? Ang GMA o ang TV5? Common sense, napakasimple lang naman po. Pero, gaya ng sinabi ko, wala naman pong pilitan sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang po yung gusto nyo sabihin, nare-respeto ko po yan at ginagalang. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po
sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.